Magandang umaga sa lahat. Ako po ay nag-rally kanina, kaya hindi tayo masyado naka-vlog. Pero nag-vlog ako, sumubok ako ng vlog. Pero ang hina ng signal. Pero nevertheless, ipakita ko lang ang vlog na mahina ang signal just to show na nandun talaga ako kanina. So, ang problema lang talaga mahina din ang signal. So, ito pa nga yung sinuot kong damit, no? Puti. Trillion reasons to rise. Trillion reasons to rise ang salita. So anyway, what is important here is that the people, lahat ng mga Pilipino, kahit sabihin hindi na lahat, ang majority, hindi man sabi majority, substantial number of Filipinos ay tumayo, tumindig, sumigaw, at umalsa ng kamay kanina laban sa matinding korupsyon na hinayaang mangyari ng kasalukuyang administrasyon. Itong si Bongbong, ang problema sa kanya, pinipilit niya sarili niya, wala siyang kasalanan dito. When in fact, he is guilty by either two means. Number one, sinadya niya o sa kanyang, sabi natin, kulang na kulang ang kanyang kakayahan at napabayaan niya at nangyari itong korupsyon. Hindi po ako maniniwala na nangyari ito na wala siyang alam. Hindi rin po ako maniniwala na siya ay hindi kumita dito. Ano po ang una kong rason? Ang una kong rason, magandang umaga, Pexor 925. Nag-rally kami kanina, no? Hindi ako maniwala, sasabihin niya na hindi siya kumita. Bakit po? Number one ko na rason ay, sabi ko na number one na rason ay siya po ang pumirma. Si BBM ang pumirma ng ating budget. At ang budget na yan, nakalagay dyan ay ang budget na ng flood control projects. Akalain mo ilan bang flood control projects? Ilang billion ba ang flood control projects sa 2025 lang? Hinanap ko. General Appropriation Act. How much was vetoed by BBM in flood control projects? And how much was allowed by BBM to be included in the 2025 GAA? Ito ang nangyari. So para sa 2025 na budget, ibig sabihin nito, inalis ni BBM ang 16.7 billion na flood control projects sa lahat ng rehiyon. At mga ito ay 4.58 billion sa construction and maintenance ng flood mitigation structures tsaka drainage systems. Tapos 2.88 billion na rehabilitation ng flood mitigation facilities within major river basins. Tapos 9 billion na sustainable infrastructure projects for flood mitigation years. Strategic public buildings, iyang SIPAG project nila. Tapos 150 million basic infrastructure program for flood mitigation.
Tapos 182.7 million water supply, septage, sewerage, and rainwater collectors. Pero sa kabuuan, ang iniwan niya inaprubahan na pumasok sa General Appropriations Act ay 257 billion pesos. So, siya nag-approve. Diyan sa 257 billion na yan, sa 2025, sinama mo sa 2024 na budget, sa 2023 na taon na budget, ay 1.2 trillion lahat ang naibigay ni BBM para lustayin ng mga kanyang mga kasamahan. So, kung nilista yon, sino ang may sala? Pwede ba bang hugas kamay? Kaya nga sabi ba ni Anjo Iliana, sa ang pinakamalinis na presidente sa buong mundo ay walang iba kundi si BBM. Bakit po? Sabi ni Anjo Iliana, araw-araw ba naman naghugas ng kamay? Kaya misplaced yan. Ang mga kakampi ni BBM ay nagkaroon ng yabang na si BBM namin ay hindi kurap. Siya pa yung nag-order ng ICI, Independent Commission for Infrastructure. Lahat po yan ay panakiputas ng BBM. Siya po ang may kuha sa lahat po na may na mga project dyan ay mayroon siyang share para sa kanya. 257 billion ang nilusot niya. Ang tinanggal niya 16 billion. Ganun po. So sino may sala? Ala ka naman, turo mo mga congressman mo lang. Kakutsaba kayo lahat dyan, BBM. Kaya hindi ka pwede mo sabi na si Romualdez lang ang may sala nito. At pinaresign mo si Romualdez para at pinalit mo yung si Buji D na sabi naman ni Chubby Chingson, si Buji D ay kapareho ding aso rin yan na kasing sama ni Romualdez. Iba nga lang ang damit. Oh. Tapos, nagpagawa ka ng investigation, independent investigation, pero sigurado ako may bilin ka dyan na huwag kang isama. Tapos, nagpagulong si Romualdez ayon sa iyong utos ng investigasyon sa Infracom na ititigil na naman. Kasi wala na si Romualdez. Ang pakay talaga ng Infracom ay para harangan ang mga investigasyon laban kay Elizalde na siyang gumawa ng lahat ng diskarte para kay Romualdez at para kay BBM. Si Elizalde po na congressman ng Ako Bukol Party List ay siya po nag-atado ng lahat ng mga proyekto. Inikot niya ginalat niya sa buong Pilipinas para ang lahat ng kakampi nila ay na congressman ay magkakaroon. At kung magkakaroon, siya ay pilit na ibubuto pa rin uli at magiging speaker. Magaling kasi sigurado niya, binigyan pa rin ng pondo para malaki ang chance na manalo. Although may ilan na natumba sa mga tao ni Romualdez, pero ang marami pa rin sa tao na binigyan niya ng pera ay nakabalik, nanalo. So, ibig sabihin, kasabay po ng tag 100 million na flood control projects kada isa, minimum, yung iba marami. Yung pala yung 96,500,000, yung pala mga flood control projects na yun. So, binigyan niya yung lahat ng congressman. Kumikita naman doon yung ibang congressman niya na kasama niya ay hindi naman nila, hindi man lang nila in-implement ghost projects pag nangyari. So, kumuha sila ng pera doon. Kung in-implement man, kinuha yung 20 to 30%. Kinuha ng mga congressmen nila. At matitira, bahala na yung DPWH pagpatupad. Ngayon, pag kinuwinta ang lahat ng tara kinuha, ay aabot na lamang sa 30 to 40% ang maiiwan na gastos para sa i-implement ang proyekto. So, kaya substandard. At kung substandard, hindi magandang pagkagawa, nagkasunod-sunod ang bagyong
Krising, Bagyong Dante at Bagyong Imong, tuklap lahat ng mga substandard. At dahil in-inspect ang substandard, in-inspect na rin at natagpuan na maraming mga proyekto na hindi tinayo kahit isang pako pero nabayaran na. At nagulantang si BBM kahapon sa mga rally. Pero bago yun ang rally na ipresenta ko, ipakita ko muna yung rally na kung saan ako ay dumalo ng rally. Doon maraming rally. Ang tansya ko sa aming side siguro, mahigit 10,000 ang nandun na nagtipon sa Robinson's Gallery sa EDSA Shrine. Meron pang iba nagtipon doon sa People Power Monument. Pero iba rin po yun sa EDSA Shrine. Ito po yun sa EDSA Shrine. Nandyan doon kami. Ang problema ko lang napakahina po ng signal. Kaya siguro, ayan ako. Ang dami-dami niyan. Subukan ko i-play. Yan, ganun kahina ang signal. Yan, ganun kahina ang signal. Yan. May nimit ako dyan ng mga subscribers ko. Mga tagahanga ko galing sa Laguna. May galing kung saan-saan. At nagpakuha sa akin ng litrato. Kunin mo cellphone niya ga. Ayan, si John naman ito. Siya pati cellphone ng pergoda. Kunin mo para magiging kahit tawagan natin lagi. Itong pakikuha muna cellphone niya. Kukundan mo na. Ayan. Oh, marami no. Sobrang dami mga tao. Bihira lang Ayan, ito mga pagkakataon na ito na walang sa kabila niyan po ay People Power People Power Monument na mahigit 10,000 din sila roon. Okay. Hindi ito kasama yung rally sa Luneta. Sa Luneta ang pinakamarami. Hindi pa kasama ang rally nito sa iba-ibang mga lungsod. Mula sa Mindanao hanggang sa Baguio. Sa Tugigaraw. Ayan po, ladies and gentlemen, dito tayo. Walang ibang paraan kundi lumabas para isigaw sa buong mundo ang ating gusto na kailangan ikulong na lahat ng korupsyon. Sobrang ingay. Yung mga motorista, pinaalsa na, pinarevolusyon na kanilang mga makina bilang pag-express sa kanilang galit sa nangyayari. Tawagan kita, sir, ha? Opo, walang problema. Yan, si Jan. Yan ang misis ko, kasama ko. So, ang sigaw ng bayan, walang leader, ha? Biro mo walang leader. Pero, nagkasabay-sabay sigaw. Mga kurakot, ikulong na yan. Kaya paulit-ulit na takbo yung mga himahigit ilibong beses na binabanggit yan. At nakita nyo yung mga flyover, daming mga tao dyan sa flyover dyan. So yan po ang isa sa yung mga... dyan, kung tapos na yung trabaho nyo, punta kayo dito, mag-join na kayo dito sa party ng mamamayan, party ng mga laban sa mga kurakot. Natutuwa naman ako, yung rally namin dyan sa walang gulo. Pero doon sa katabi namin sa People Power Monument ay nagkagulo. Parang nagkasuntukan pa mga grupong Maka Duterte at mga anti-Duterte. Sa Menjula naman, nagkabatuhan na ang nangyari ay tapos sa Recto naman nasunog 2 motor. Hindi malaman kung motor ng mga pulis. At ang doon naman sa Ayala Boulevard, papasok sa Maynila, ay sinunog ng mga protesters ang isang container van na hinarang ng pulis. So, ang iba naman, manang winasak nila mga traffic lights.
So, nagtataka naman ako, ba't marami tayong mga kasamahan Kurapag ito yung na nagrarally, bakit manggigiba pa? O mambabato, bakit kailangan pa batuhin ng pulis? Hindi naman kailangan batuhin ng pulis. Total, hindi naman kailangan na gumalaw at para pasukin ng Malacanang. Kundi kailangan na magtipon-tipon, sumigaw, at ang lahat. Kaya gaya ng ginawa namin dito sa EDSA Shrine. O itong taga-kwan pa, may isa ko pa kong fans na bumili ng mayroon pa kong mga rally na walang leader. kasama ko sa kapwa ko Ang tanging imbis leader to ito graduate yung na bilang na labanan president ng student organization sa emission noong 1987. So yan po, at least pinakita ko lang kung anong mahina ang signal. Hindi maintindihan talaga. Pero at least pinakita ko lang kung gaano katindi niyan. Ngayon, diretso to po tayo sa pakita ko sa inyo yung nangyari po anong drone shot sa Luneta. Yung Luneta namin, yung pinakamarami. Yan ang pinakamarami na mga rally. sorry, naubo ako. So yan po yung nangyari sa Luneta. Kita nyo gaano karami, punong-puno yan. Siguro kung makita mo yan, yung mga shots dyan. Baha nga sa Luneta eh. So, hanapin natin yung sa Luneta. Yan sa umpisa sa Luneta. Yan, drone shot kapag umpisa pa lang dumandagsa pa lang ang tao. Anyway, ito na ibibigay ko sa inyo yung full speech ang pinakamaasim na speech kapon. Yung speech naman ni Vice Ganda. Pilipino. Kaya sa ngalan ng lahat ng mga kapwa, what's down? Ang down, ang babang-baba, yung mga Pilipino. Kaya sa ngalan ng lahat ng mga kapwa ko, artistang nasa entablado ngayon, pati na rin yung mga artistang nasa baba at nasa iba't ibang lugar na nakikisama sa amin, binabati po namin kayong lahat. Mabuhay kayo, mga kapwa namin Pilipinong nanakawan ng gobyerno. Mabuhay. Alam mo, sa lahat sa lahat na may karapatan magsalita at magmura sa gobyerno, isa na ito si Vice Ganda ang may karapatan. Bakit? Mahigit 100 million pong binayad niya na buwis mula sa kanyang kinita. Kaya may karapatan siya sumigaw. Kayo. Yan ang pagbati natin sa isa't isa. At para sa lahat naman ng mga politiko at bahagi na ng gobyerno na nagnakaw sa atin, nagnanakaw sa atin, mga nakatingin habang may nagnanakaw sa atin, mga kasama ng mga nagnanakaw sa atin, mga alam na may nagnanakaw pero hindi nagsasalita, mga kasama ng mga nagnanakaw, mga nagtatago ng magnanakaw, isa lang ang gusto namin sabihin sa inyong lahat. Patawad kay Father pero putang ina ninyo! Ayan. Nagalit na si Vice Ganda. Puta, alam mga putang ina nyo! Katatapos lang ng misa pero Panginoon, patawarin nyo kami pero totoo yan. Ito ang wika ng lahat ng mga Pilipinong ninakawan. Putang ina nyo!
Putang ina nyo. Putang ina nyo. Putang ina nyo. Putang ina nyo. Putang ina nyo! Tapos na ang panahon ng mga bababait at ng mga resilient. Ang mga mababait, ginago. Ang mga resilient, tinarantado. Hindi nauubra sa atin yung bait-baitan, kimikimian, tahimik-tahimikan, patawad pero hindi po. Hindi ko sisimplihan, hindi ko babaitan ang mensahe ko ngayon dahil hindi naman sila magbabait. Sa katunayan, mga hayop sila. So bakit natin babaitan ang mensahe natin? Hindi natin kakalmahan ang mga salita at kilos natin dahil deserve nila ang galit, ang pikon, at poot ng mga nanakawang Pilipino. Hindi tayo pwedeng kumalma. Hindi pwedeng iiyak lang. Hindi pwedeng magtitiis lang, hindi tayo kakalma. Hindi ko kayang maging magalang sa kanila dahil mga bastos sila. Mga salaula sila at mga baboy sila. Hindi natin kayang maging mabait sa kanila dahil mga walang ya sila. Hindi pwede. Hindi pwede. Yung mabait ka lang, mabuting asal ka, hindi uubra sa kanila ang mabuting asal at mabait lang kasi nga mga demonyo sila. Kaya tama yan. Sumigaw lahat ng galit. Galit ako! Lahat ng galit na galit. Putang ina nyo! Ang hindi matatapos ang galit bukas. Ang ipalalinig ang galit hanggang hindi makulong ang mga putang inang magnanakaw. Ikulong! Mga kurap! Hindi tayo pwede magalit lang ngayon. Kailangan hanggang bukas, kailangan sa susunod na linggo, kailangan sa susunod na buwan, hanggang umabot ng ilang taon hanggat hindi sila nauubos. Walang mawawala sa atin kasi ubos na tayo. Sila ubusin natin, ang ubusin gagawin tayo. natin ay babawi na tayo. Ikulong ang mga magnanakaw. Para sa akin, hindi nga sapat ang kulong. Dapat patayin ang mga korap na magnanakaw. Bitayin. Ibalik ang death penalty para sa mga korap. Para patayin ang mga magnanakaw, ikulong pati pamilya nila. Yun! Dapat gumawa ang batas ang pamahalaan para ibalik ang death penalty. Pasensya na po, Father. Alam kong ayaw mo ng death penalty. Ipagdasal mo na lang ako. Ibalik ang death penalty para sa magnanakaw. Dahil ang magnanakaw, ang corrupt na public official, hindi ko natatawag na public official, ang corrupt na politiko ay higit pa sa mamamatay tao. Oh, higit pa kay Ang Duterte. corrupt na politician ay higit pa sa magnanakaw. Oh, Ang corrupt na politician, Si ang Duterte corruption pumapatay ay lang. higit pa sa terorismo. Ang mga terorista, namimili lamang ng lugar at panahon kung kailan aatake. Pero ang mga magnanakaw sa Pilipinas, walang pinipiling araw. Araw-araw nila tayong ninanakaw. kung may baha, mas maganda. At ang inaatake ng mga terorista, yung mga iba ang pananampalataya, iba ang paniniwala, iba ang lahi. Pero ang mga korap, kapwa Pilipinong kalahi ang ninakawan. Kaya hindi tayo pwedeng sumuko lang ng ganito. Kaya hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos, Tama! kung gusto mong magkaroon ng magandang legasiya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Nakatingin kami sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos. At inaasahan ka namin, hindi dahil sa idol ka namin, kundi dahil sinaswelduhan ka namin at inaasahan namin na tutuparin mo ang inuutos naming mga employer mo. Kami ang nagpapasahod sa inyo, tapos na ang panahon na natatakot tayo sa gobyerno. Takutin natin ang gobyerno dahil ang kapangyarihan nasa sa atin, wala sa kanila.
Nakatingin kami sa inyo. Ipakulong. Lahat ipakulong. Bawiin ang mga ari-arian. Bawiin ang mga ari-arian. Pati atay, i-donate. Ibigay ang atay. Pati mata, i-donate. Walang ititira kasi nga, hindi tayo pwedeng maawa dahil mga putang ina nila. Maraming salamat sa inyo lahat. Sasamahan namin kayo hanggang mamaya. Isa pa, putang ina nyo! Ayos. Sobra na! Tama na! Galing. Sobra na! Tama na! Sobra na! Tama na! Sobra na. Puta na. Kulong na yan! Kulong na yan! Kulong na yan! Mga kurakot! Kulong na yan! Mga... Okay, sige po. Ikulong na yan. Ang galit niya, hindi halata. Pero alam niyo po ba sa ating simbahan may tinatawag na righteous indignation? Righteous dapat, righteous. Dapat nagagalit po Galit. nagagalit po tayo pero tinatranslate natin yung galit na yan sa isang matuwid. So, yan. So, tapos na siya, no? Magandang hapon po sa inyong lahat at pasensya na po at nakahawak Si Cardinal ako sa Pablo bago ko Virgilio kasi David medyo naman. mahina na yung isang tuhod ko. At palagay ko baka may scandalize ang ibang mga liturgists dahil ito pong bakulong ito madalas ay sa simbahan lamang ginagamit. Pero ang totoong function nito, ito po yung tungkod o baston ng pastol. Ginagamit po ito lalo na kapag nahulog sa gilid ng bangin ang mga maliliit na tupa. Ito'y magsisilbing kalawit para sila ay mailigtas. Marami po tayong kababayan na nahulog sa bangin ng katiwalian. Pwede pa po silang magsisi. At sa kalawit na ito, kung kailangan nila ng proteksyon ng simbahan, ang mga gustong magsabi ng totoo, pero yung totoo lamang, bubuksan po namin ang mga simbahan bilang sanctuary sa mga malakas ang loob na magsabi ng totoo. Ano po? Dahil ito po ay bakulo, pwede rin po siyang panghampas sa mga asong gubat at mga buwaya. Mga buwayang lumulustay sa pera ng taong bayan. Ano po? Binanggit po sa akin, oo naman. Ikulong yan. Mga kurakot din. Ikulong yan. Mga kurakot. Ikulong na yan. Yan ang sigaw kahapon. Kanina po, maaga kaming nagmarcha mula sa San Roque Cathedral ang buong contingency galing sa Diocese of Caloocan. Shout out, Diocese of Caloocan. Nagmarcha po sila mula po sa San Roque Cathedral hanggang doon sa monumento. At bawat isa ay may hawak na mensahe. Sabi po ni Bishop Colin, ay basa ako ng isang mensahe sa ngalan po ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Mag-formal po muna tayo ng kaunti. Linggo po ngayon, ang ganda po ng timing ng ating mga pagbasa sa ating misa kanina. Ang ganda po ng timing sa malaking krisis na panlipunan na kinakaharap natin sa kasalukuyan bilang isang bayan. Sabi po ng Ebanghelyo, ang hindi mapagkakatiwalaan sa maliit ay hindi rin mapagkakatiwalaan sa malaki. At binalaan ng propetang si Amos ang mga taong nagsasamantala at walang pakundangan sa pagdurusang dulot ng kanilang tiwaling mga gawain sa mga mahihirap habang kunwari palasimba at makadiyos. Para bang diretsyo ang tugon ng salita ng Diyos para sa ating sitwasyon ngayon. Kanina po, kinilabutan talaga ako nang marinig ko ang huling linya ng Propeta Amos.
ang Panginoon daw ay sumilip mula sa langit at nang makita ang korupsyon, ang katiwalian sa kanyang bayan, na sabi niya, hindi ko na mapapatawad ang masasamang gawa ng mga ito. Sana wala pa sa ganyang yugto ang pakiramdam ng ating Panginoon. Pero alam ko, pagod na tayo sa katiwalian. Kaya ang dami nagpa-viral dun sa video ng birthday ng pamangkin kong si Cara David. Ay itong mga taga-Caloocan, may ginawang isang poster. Cara David, happy birthday. Wish mo, wish ko. Ang sabi nila. Ang tawag ko diyan ay panaghoy. Minsan parang gusto na nating maghinagpis. Okay lang. Sa Biblia marami hong panaghoy. Hindi naman kailangan puro matatamis na salita lang ang ating bigkasin sa pananampalataya. Yung ating saloobin, yung ating damdamin, ipahayag po natin. Kaya't napapanahon ngayong hapon na tayo'y nagtitipon dito sa EDSA People Power Monument para manalangin, para magpahayag at ipanawagan ang katapatan at pananagutan sa mga binigyan ng tiwala. Ang salita ng Diyos mismo ang nagbibigay sa atin ng tapang at linaw na ang ating pananampalataya ay hindi lang para sa sarili, kundi para sa kapakanan ng ating bayan. Mga minamahal naming mga kapatid, mga parokya, mga BEC, mga kaparian, mga relihiyoso at relihiyosa, mga laiko, mga charismatic communities na naririto, mga kilusan ng mga kabataan, mga Catholic schools at iba pang mga eskwelahan, mga kapatid naming mga Kristiyano mula sa iba't ibang mga denominasyon, ecumenical po tayo ngayon. At hindi lang ecumenical, interfaith tayo. Dahil kasama rin natin ang mga kapanalig mula sa iba't ibang mga pananampalataya, mga taga-civil society at lahat ng taong may mabuting kalooban. Magandang hapon po. Salamat sa pagtugon ninyo sa aming panawagan na makiisa tayo sa payapang pagtitipon na tinagurian nating Trillion Peso March, araw ng panalangin at pananagutan dito sa EDSA People Power Monument ngayong araw ng linggo, September 21, paggunita sa madilim na kabanata ng ating kasaysayan. Salamat sa Diyos at ang lugar na ito ay naging simbolo dahil tumungo dito ang milyon-milyong mga Pilipino noong Pebrero 1986. Kanina ho hinihintay ko yung kantang Handog ng Pilipino sa Mundo. Mapayapang paraang pagbabago. Balita ko po, may pambabato nang nangyayari doon sa may Luneta. Pero iilan lang naman yon. Tayo ang nakararami. Tayo ang naghahangad ng tunay at malalimang pagbabago, pero sa mapayapang paraan. Sige, ito po ay yung rally kanina sa EDSA, sa People Power Monument. So, ito naman, ang iba't ibang rally, ito naman tingnan natin po sa Malolos, Bulacan. Kung ano po ang nangyari sa rally sa Malolos, Bulacan. Ito po yung Malolos, Bulacan. O palay ang nawawala. Apektado kahit ng mga pulis pag walang masahe. Pero gusto natin ipakita ang karamang kataka ng hihiram ng upang tanim, ulo, araro, suyot, Ito naman,
Sa And then Malolos. mula naman sa General Santos City at Coronadal, General maging Santos ang City naman ito Congregation's sa Conference Coronadal. of the Philippines na nawagan na rin sa publiko na makiisa sa ilang prayer rallies at sa Trillion Peso March bukas sa EDSA People Power Monument. Hindi raw ito politika, kundi isang moral na paninindigan laban sa korupsyon. Nananawagan naman ang Armed Forces of the Philippines na idaan sa mapayapang pamamaraan ang panawagan. Naka-full alert status na rin ang Philippine National Police para sa mga kilos protesta bukas. Idaraos ang mga ito sa Luneta Park sa Maynila, EDSA People Power Monument at EDSA Shrine. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid. Baguio City naman ito. Punta sa national na level. Tignan natin dito sa Baguio. Ang daming problematic na proyekto. Kung sinasabi Mga 5,000 yun sa Baguio. Sa Agonoy, Bulacan naman ito. Ang Hagonoy kasi isa sa biktima na pinakamalupit na baka. Malolos, Bulacan naman ito. Yan. Siya rito sa atin. Quezon City. Malinaw yung sangkot sa mga Sunod sa baha. Sa Barangay UP Campus walang baha. Ngayon po, ang daang tubo, ganun din po ang Pooklibis at ilang mga kalsadahan doon mismo sa academic ay binabahan na po. I doubt it very much. But the Because president, EDSA? because it's under the office of the president. Sa EDSA And ito. limited ang powers. Na ng tao na may rally at may Sa protesta DPWH Central Office, may pumunta ba? Nikki. Ay, maraming salamat, Gary. Pero walang pumunta sa DPWH. Central Office. Tuloy-tuloy pa rin ang malawakang protesta sa Luneta. Alamin na Media at mundo ng politika. Ang katotohanan ay hindi na mahalaga. May Luneta, timbang ang paboritong EDSA. kasabihan ng isang Nazi na propagandista, ang kasinungalingan. Being So apathetic. dyan mo makikita sabay-sabay, no? Sa doon sa amin sa EDSA kami, marami din kami doon, mga siguro 10,000 kami. Pero no doubt, ang pinakamarami sa Luneta. Ito sa sa Quezon City, ito sa EDSA. Sometimes they are dry, especially during summer. We did not recognize Ang direksyon nito ay tunay na reforma. Sa EDSA People Power naman yan. Naghahanap sila ng aya sa paningin, pero ano nga ba ang pakinabang? Rakot sa mga flood control. So, ang panawagan sa lahat noon kahapon, no, nakakatuwa kasi wala pong leader na tinalaga kung sino ang leader. Kundi yung parang de facto lang dyan, may mga pare. Ito naman sila, grupo nila andun din ang, ito pa, tingnan natin ito. Yung maaga pa ito. Hello? Ito. Nang nagtangkang makalusot papuntang Menjola, ngunit hinarang ng kapulisan. Sa Menjola dahilan naman para ito. maghasik ng kaguluhan ang mga militante. Sinunog nila ang gulong ng trailer truck na nakaharang, pinagbabato ng bote, bato at kahoy ang hanay ng mga pulis, at sinunog pa ang isang motorsiklo na hanggang ngayon ay hindi pa malaman kung pag-aari ng kapulisan o sibilyan. Ilang pulis ang nasaktan habang ilan sa mga kabataang pasimuno ng gulo ay agad inaresto. Matapos ang ilang minutong kaguluhan, agad na isinailalim sa mahigpit na lockdown ang Malacanang. Selyado ang lahat ng gate ng palasyo matapos lumutang ang impormasyon na posibleng tangkain ng ilang grupo ang pagsugod sa compound mula Ayala Bridge. Para sa maraming nakasaksi, ang eksena ay tila pelikula naglalagablab na gulong, mga sigawan ng militanteng kabataan, walay.
Pinakaagaw pansin ang presensya ni Mayor Benji Magalong na umano'y sumama sa mga makakaliwang grupo imbes na sa hanay ng mga retiradong sundalo na dati niyang kinasama sa kampanya laban sa mga NPA. Kasabay nito, hindi nakaligtas sa mata ng publiko ang mga celebrity na muling nagsulputan sa Luneta. Kabilang dito ang aktres na si Jody Santa Maria na matapos batikusin ang planong pagkatay ng 100 baka para sa prayer rally ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao, ay masayang nakitang nakikihalubilo sa mga progresibong grupo sa Maynila. Ayon kay Jody, walang kinalaman sa politika ang mga hayop. Gusto lang nilang mabuhay. Ngunit mas pinag-usapan ng netizens ang kanyang mga ngiti sa tabi ng mga lider kaliwa na ngayoy kakabit ng kaguluhang naganap. Para sa ilan, malinaw na nakahanap ng aliw si Jody sa mga makakaliwa, habang para naman sa iba, isang pagpapakita ito ng lantaran na pagkukunwari. Nakakatuwa raw para sa ilan na ang mga kilalang personalidad ay tila wala sa iisang script. Habang si Jody Santa Maria ay masayang kasama ng mga aktivista, si Leo D. De Guzman naman ay lantaran ang pagsigaw laban sa sistemang politikal. Sistema na ang korupsyon, paulit-ulit, giit ni Leo D. sa Luneta. Dagdag pa niya, ang ugat ng lahat ng ito ay political dynasty. Kailangan ng bunutin. Panig ng lungsod, ibang mukha ng protesta ang lumutang. May mga sunog Sa tinaguriang DDS rally sa Camp Aguinaldo, maayos, payapa at disiplinado ang pagtitipon. Sa gitna ng lumalakas na sigaw laban sa administrasyon, hindi nagpahuli ang palasyo. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, maliraw na sisihin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kaliwat kanang anomalya sa flood control project. Ma'am Claire, hindi mo may mga grupo na ginagamit ang pangalan ng Pangulo siya, para ilihis ang usapan. Si Pangulo po ang nag-umpisa ng lahat yan. Kung hindi niya pinirmahan ang mga budget, wala sanang baha ng mga project flood control na to. Ay, nako. Kaya nagpinirmahan ba tapos hindi mo naman pinamamonitor yung mga project? May pangunahin, may kasalanan, ikaw, bumbong. Kasi kung minonitor mo ng husto yan, wala sana siya makalusot. Grabe. Sobra-sobra ka. Sinayang lang ang pera at kasama sa inutang yan. At babayaran namin ang lahat na napunta lang sa baha. Yung klaseng hindi na kailangan maging matalino ka, kailangan lang maging mapagbantay ka sa iyo mga ginagawa. Ibig sabihin po, hindi ka po competent. Wala kang kakayahan na maging presidente kung nalusutan ka. Huwag ka mag-cry dyan. Ikaw dapat umalis ka, lumayas ka na dyan. Nakakaasar. Ida sa proyektong ito bilang simbolo ng kanyang pamumuno. Sa social media, nag-trending ang pangalan ng blogger na si Sas Rogando Sasut matapos nitong ipanawagan na ang protesta ay dapat laban sa korupsyon at hindi laban sa mismong gobyerno o presidente. Tanging laban ito sa abstract entity na tinatawag na corruption, pahayag niya. Ngunit para sa marami, malinaw na hindi na abstract ang issue. Ang pera ay konkretong nawala, ang proyekto ay konkretong gumuho at sira. At ang epekto ay konkretong pinapasa ng taong bayan na araw-araw binabaha. Sa bandang huli, ang mga eksenang nasaksihan ngayong September 21 ay higit pa sa simpleng rally. Isa itong malinaw na larawan ng gulong pampolitika sa bansa, mga kabataang handang manabutahe, mga artista at personalidad na tila hindi alam kung saan talaga papanig, mga lider na kanya-kanyang sigaw. Kung ako tatanungin ninyo, ang nangyari po kanina ay isang hudyat na itong ginangyari ay dapat baguhin na natin ang ugali natin lahat at mababago lamang ito kung papalitan natin ang sistema ng katarungan. Kaya ako po ay nangangarap at hindi lang nangangarap, masidhing nagnanais na dapat ang ating sistema ng katarungan ay palitan na. Sawa na po ako. Ako lang sa pwede kayo. Marami sa inyo, sawa na rin po sa tinatawag na sistema ng katarungan na kung saan ang mga judges lamang ang magdidesisyon. Bakit? Ang mga judges po, ang pinagmamayabang po ng mga magnanakaw, mga korap, ay wala silang kimi sa pagnanakaw kasi kaya nilang bayaran pati justice.
Tingnan mo nga si Justice Geraldine Faith Ekong ng Sandigan Bayan. Bakit niya inabsuelto si Bong Revilla? Kahit ang lakas na ng ebidensya. Narinig ko po yun. Pasensya ka na, Geraldine Faith Ekong. Narinig ko po yan. Kapalit pa ng 200 million ang ginawa mong desisyon na inabsuelto mo si Bongbong Marcos. Si Bongbong Revilla. Nabasa ko po ang iyong desisyon. Nabasa ko po ang lahat ng mga facts of the case, ang mga ebidensya na nilabas. Akalain mo ba naman, sabihin mo ang pragunahing dahilan mo kung bakit hindi dapat i-konsintensyan si Bong Revilla ay ganito. Number 1, dahil napatunayan na yung perma ni Bongbong Marcos sa mga tinatawag na request for or endorsement na hinihingi ni Bongbong Revilla sa implementing agency na ilipat sa mga korporasyon ni Janet Napoles ang pondo. Sasabihin mo nga peke yun. Kasi pag sinulat doon, automatic ililipat yun. Dahil nga masama yung naging batas. So, nung nilipat, sinabi niya, sa loob ng 6 na taon, nakalain mo, pipikiin. Paano ba mangyari yan? 6 na taon na pag lilipat-lipat, pinipiki ang pirma. Ang pinapalipat na halaga ay hindi bababa sa 10 million, 20 million, 40 million. Kaya po, ikaw, Geraldine Faith Ekong, dapat sunugin ka na sa impyerno. Nag-a-apply ka pa naman ng pagka-ombudsman. Na sana ay hindi ka kukunin ng ombudsman. Ang mangyari siguro niyan, para ma-disqualify siya, sasampahan ko siya ng kaso sa ombudsman base sa ebidensya na kanyang ginawa. At siyempre, copy furnished sa Supreme Court. For what are we here for? Para saan pa tayo dito? Bakit tayo nabubuhay? Para lang ba tayo tumingin? Para lang ba tayo ito naman, total useless ng buhay ko. Wala na akong maasahan pa. Tinanggalan na ako ng lisensya sa baris. Wala na akong lisensya bilang abogado. Gagawa na lang ako ng kaso laban sa iyo, Miss Madam Geraldine Faith Ekong. At ang kasong sasampa ko sa iyo, number 1, yung pag-absuelto mo kay Bong Revilla. Maling-mali yun. Number 2 na kaso ko, number 3, number 4, number 5, yung pagbasura mo sa lahat ng kaso laban sa mga Marcos. So, kaya ganito po ang ating mga politiko, magnanakaw, walang takot magnakaw. Kagaya na kay Bong Revilla. Kagaya kay Enrile. Ganon sistema rin. Ang kay Enrile, wala siyang direktang sulat na nag-utos sa implementing agency na ilipat kay Janet Napoles ang pera. Kaya inakwit din siya. Anong klase? Bakit papayagan ililipat? Kaya siguro, ang problema lang kapag gumawa ng batas, sila rin naman gumagawa ng batas, hindi nila gagawin yon. Ang problema naman ito, Commission on Audit natin, hindi nagtatanong. Sana kung nagtatanong ng lamang every after audit, nagtatanong sana sila kay Bong Revilla o kay Enrile o kay Jingo Estrada na kinasuhan ng plunder. Nagtanong lang, pirma niyo po ba ito, Senator? Kung sumagot sila na hindi, edi dapat unang taon lamang nayari ang budget natin. Sa sunod na taon, hindi na. Pangalawang release. Kaya lang, nangyari niyan, kapabayaan rin ng kuwa. Dahil sa ganun, ang ating sistema ng katarungan, kapabayaan ng kuwa, mababayaran ang mga hostis, ang mga justices, mababayaran din ang akalain mo ba naman na sa panahon po ni Andres Bautista, na siyang naging commissioner na kumita sa Smartmatic ng 1 billion at sa panahon din ni Andres Bautista na siyang chairman ng PCGG or Presidential Commission on Good Government, akalain mo,
ang dami dong nawala na mga ebidensya. At sa panahon din ni yung panahon sino bang PCGG noon sa panahon ni Ramos. Tingnan natin. PCGG chairman during the time of Fidel Valdez Ramos. Magdangal B. Elma. Itong si Magdangal na D. Elma, gumagawa pa siya ng compromise. Ito yung dapat sisihin na tao kung bakit nakabalik ang mga Marcos sa Pilipinas. Gawa siya ng diskarte na compromise agreement sa gitna ng mga Marcos na pamilya at ng Pilipinas. Siya ang chairman ng PCGG noon. Kaya nangyari yan, nakabalik ang mga Marcos, di mayabang na ngayon ng Marcos. Total, nagawa namin ang unang pagnanakaw na ilusot namin sarili namin, magnanakaw ulit kami. Ganun ang sistema ng katarungan sa atin. So, unless napalitan na talaga natin, kaya gusto ko maging presidente, sakasakali magkaroon ako ng kapangyarihan na maging presidente, kung magkaroon ako ng 10 million na subscribers sa aking YouTube, yan, pwede na akong magkaroon ng posibilidad na tatakbo at mananalong presidente. Unless that happens, the dream shall never be realized. Hanggang doon lang yan. Kasi ako lamang ang may heart and soul at may talino paano ko gagawin na ang sistema ng katarungan ay mga tao na ang magdidesisyon para hindi nila kayang bilhin. Sa kayon, kayang nabilhin. Babayarin nila. Sistema pa naman ng korte natin ito. Pag walang dokumento na presentasyon na ipagpapatunay, bagsak na. O kagaya kay Bong Revilla na kaso. Dahil walang papel na ebidensya nagpapakita o wala man lamang video na nagpapakita o wala man lang litrato na nagpapakita na nakatanggap si Bong Revilla ng pera mula kay Janet Napoles, inabsuelto siya ni Geraldine Faith Econg. Hindi man lang inisip na kahit walang dokumento, paano nangyari na sa loob ng 6 na taon pumayag ka na i-purge, ipalsipika ang pirma mo sa loob ng 6 na taon? At ang labas ng mga pera ay kada labas 10 million, 20 million, 40 million. Papayag ka, Bong Revilla? At hindi man lang inisip, negative pregnant yung kanyang denial. Sinasabi, napatunayan niya sa pamamagitan ng handwriting expert ng NBI na hindi kanya pirma yung sulat na nakalagay sa pangalan ni Bong Revilla na nanghihingi siya na sa implementing agency na ilipat ang mga pundo niya sa PDAF kay Janet Napoles. Walang pinakita na peke daw yun. Pagkatapos wala pang papel na napapakita o resibo o litrato o video na binigay ni Janet Napoles sa kanya kay Bong Revilla ang pera. Because of that, inabsuelto ni Geraldine Faith Econg. Ito ay sa kabila ng lahat na mayroong AMLAC report. Ang AMLAC report nagpapakita na sa tuwing may tinatanggap, sa tuwing may nilalabas na pera si Janet Napoles at ibinigay kay Attorney Richard Camby na Chief of Staff ni Bong Revilla, ay nagkakaroon din ng deposito ang account number ni Bong o ni Lani Revilla o ng kanyang mga anak. Hindi pa ba sapat na ebidensya niya na guilty siya? All right, ginawa mong not guilty by reason of lack of evidence. Pero, bakit mo naman inutos na pababayarin siya ng 124,500,000? Kinuha ng pera, pinapabayad mo. Anong ibig sabihin nun? Kung kinuha, di binulsa, ninakaw. Klase itong Geraldine Faith Econg. So, ganun po ang klaseng justice system meron tayo. Kaya ito magnanakaw sa atin, mula pa nung araw ito ay magnanakaw talaga. Sobra talaga, ang lalim na talaga ng kultura ng pagnanakaw sa Pilipinas. Hindi ito basta-basta, hindi ito masolve ng batas. This shall be resolved by our system. Palitan ang system.
Hindi po katwiran na sinasabi na sa tao yan. No! Hindi nga natin kaya ang ugali ng tao eh. Kahit sino ilagay, yung una mabait, nakatikim ng konti, gusto matikim ng na marami. Ganon po ugali ng tao. Kahit ako hindi ko siguro ang sarili ko. Pag nilagay mo ako sa isang pwesto, pero sinisiguro ko, sa totoo lang sinisiguro ko, pero hindi ko pasiguro talaga na andun ako lagi na honest talaga ako. Kaya dapat may bantay din sa akin pag ako maging presidente. Baguhin natin ang sistema. Paano sa pagbabago ng sistema nito? Tao na po ang magja-judge at magagawa lamang po ito kung ako ang magiging presidente. At tao na rin ang magdidesisyon sa lahat ng ombudsman cases. Magagawa lamang nito kung akong presidente. Kaya lang hindi mangyari yan. Dahil kung meron akong 25 million na subscribers, kaya ko siguro kasi ang mga subscribers ko on the presumption that all of them will vote for me if I will run for president. And that's the only way. Pero wala. Unless mangyari yan, lagi lang tayo magrarally dito na kakatungin ng flood control project. Nung panahon ni Napoles, ang ginawa niya hindi flood control. Ang kinokontrol niyang pera, PDAF. Kunwari, panabasin may project. Pero walang project. Ghost lahat. Guni-guni lang lahat. At ang kalahati ng pera noon, kasi si Janet Napoles siya magpapatakbo, pati resibo siya magbibigay, ang kalahati ibibigay sa congressman na may-ari ng pundo. O di kaya, politiko. So ngayon, matatanong ko kayo, meron bang politiko o meron bang congressman o senador na na-convict? Meron ba? Sino ba yung sino ba ang ginawa na state witness? Si Binharloy. Si Binharloy, utusan lamang ni Janet Napoles. Kasi kung ako naman nun, ang kakaso, gagawin kong state witness si Janet Napoles. I-alok ko talaga sa kanya na maging state witness ka. Kasi bakit? Sa gitna ni Binharloy at saka ni Janet Napoles, si Janet Napoles ang personal na nakakausap ng lahat ng senador at lahat ng congressmen. At kailangan natin ang personal na testimonya, personal knowledge para malamang ma-convict natin si Jinggoy. Kasi kung si Bong Revilla at saka si Enrile, kasi nga si Janet Napoles lamang ang nakausap nila ni Jinggoy. Kaya nadinggoy tayo. Kaya ito ngayon, sa panahon na ito, ang project ay hindi mga PDAP, kundi pera ng congressman sa flood control at ibinigay sa mga contractor. At this time, ang contractors, hindi si Janet Napoles, kundi klase-klase mga contractors. May andyan si Rene Maglangke, na mayor ng Candaba. Andyan si Sara at saka si Carly Discaya. Andyan si Wawaw Builders na si Mark Arevalo. Andyan si WG Construction na si Mina Jose. Andyan si QM Builders na kaibigan, kumparing buo di Rapi Tolpo na si Engineer Alan Encarnacion, na kung saan ang anak ni Engineer Alan Encarnacion ay ninong pa si Rapi Tolpo at ang asawa niya si Jocelyn Tolpo ay ninang din. Kaya huwag na kayo magpakulo dyan mga Tolpo. Si Erwin Tolpo, ikaw naman, bakit ka nagagalit? Ha? Bakit mo sabihin, ang unang tanong na sa iyo, Erwin Tolpo, bakit imbis ang napunta si Mina Jose na taga WG Construction, imbis na pumunta mag-deliver ng obligasyon kay Jinggoy Estrada, ayon sa kwento ni Engineer Bryce Hernandez, bakit sa opisina mo pumunta? Bakit hindi kay Jinggoy? At sasabihin mo na pumunta pala doon si Mina Jose sa iyo, akalain mo contractor na big time yun. Triple A contractor, quadruple A. Tapos pinapunta mo doon para tumingin lang ng beranda mo kung maayos pa o hindi, may sira ang beranda mo. Umuulan, natutulo ng tubig. Hoy, Erwin, Senado po ang may-ari ng opisina mo. Kaya dapat ang maintenance or engineering department ng Senado ang mag-aayos niyan, hindi ikaw.
At hindi ka pwedeng kumuha ng private contractor para magpaayos niyan. Kasi government office yan. Tapos ikatwiran mo, nadududa na ako dun eh. May papel ka rin eh. Kahit bagong senador ka lang, may papel ka rin dun. Kasi dating congressman ka naman eh. Kita nyo? Paano matitigil itong corruption sa atin? Judge, manabibili. Senador, nakikiapid. Si Tito Soto, andyan siya para protektahan si Romualdez. Si Ping Lacson, ang kanyang bata, protektahan din si Elizalde Co saka si Romualdez. Bakit hindi pinasabpina ni Lacson si Grace Po? Bakit hindi niya pinasabpina si Elizalde Co? Kahit na sabihin na congressman siya, nasa kanya yan kung dadalo siya o hindi. Bakit hindi niya pinasabpina si Romualdez? Kahit na speaker rin dati, na-invoke niya ang kanyang karapatan na hindi pwedeng dumalo. Pero magagamit ninyo yung kanilang pagtanggi. Magagamit ninyong ebidensya because you did not respond. Because you did not answer when you were asked. By invoking your right that you have the right not to answer. That means it is silence. At least, in the field of civil case, magagamit mong ebidensya at mababawi mo yung pera. Hindi mo lang magamit yan sa field of criminal case kasi sa criminal case, any person has the right to remain silent. At kung may karapatan sila, dahil congressman sila, na pwedeng hindi dumalo, may right to remain silent. Hindi mo pwede magagamit yung kanilang pag-silence bilang ebidensya sa criminal case laban sa kanila. But then you can use that as an administrative evidence. Kasi sa administrative, substantial evidence lamang ang level na kailangan para i-prove na may kasalanan sila. Pwede mo sila mapatanggal ngayon sa ethics, sampahan ng kaso sa ethics committee. O di kaya for disorderly conduct. Matatanggal sila pagka-senador, pagka-congressman. Pwede mo rin magagamit sa civil case. Kasi civil case, it does not respect the right to remain silent ng civil case. In civil case, if you do not answer, your silence means yes. So, walang mangyayari. Paulit-ulit lamang tayo kung ganito. So, ladies and gentlemen, mag-isang oras na po. Pasalamat ako at malaking sampal na itong nangyari. Pero paulit-ulit din ito mangyari at aking inaikan lang, isummarize ko lang. Pasalamat sa mga nagdalo sa mga rally sa Butuan City, sa Marawi City, sa Cagayan de Oro, sa Bacolod na may 10,000 na dumalo sa rally. Iloilo may 10,000 din dumalo sa rally. Sa Occidental Mindoro, sa Abra de Ilog, may mga dumalo din sa mga rally. Sa Palawan, 4,000 ang dumalo sa rally. Sa Angeles City, ay may mga church leaders. At natutuwa ako, lahat ng fraternities doon. Isa doon ang Tau Gamma Pi. Pinanawagan ko lahat ng fraternity, pati yung kapwa ko mga fraternity ko, Alpha Cosine Theta, let us join, let us talk with other fraternities. Panahon na po na mag-join hands ang lahat ng fraternities at saka sororities. Kung hindi kaya ng gobyerno, tayong mga fratmen at mga sorority men or women ay mag-join hands together tayo. Tayo na lang, pwede naman tayo na lang rally lagi. At pwede tayong gumawa ng action. Total, kada fraternity maraming abogado. Lalo na mga fraternity sa Ateneo, sa UP, sa San Beda, o maraming mga abogado diyan na willing may mga puso na tumulong para sa pagbabago. Diyan sa UP, di ba? Alam ko ang Alpha Phi Beta, isa rin yan sa magaling magtumutulong din sa Ateneo, yung mga fraternity ng aking professor dati. Nakalimutan ko fraternity nila. Ano ba fraternity sa Ateneo? Ang alam ko lang, Aquila Lihes. Imbis na magsuntukan dyan. Sa UP, ganoon din. Imbis na magsuntukan kayo sa kapwa nyo sa mga fratmen din na iba, ay magtutulong-tulong na tayo, suntukin natin ang gobyerno. Tatanggalin natin ang mga pagnanakaw.
Ay, tapos salamat din sa mga nagadalo sa rally sa Baguio City. Mga estudyante naman ng St. Louis at saka iba. Tapos mga rally sa Legazpi City. Tapos sa Kalumpit, Bulacan. Sa Hagonoy, nagrarally din sila kung saan sila biktima rin ng baha. Pasalamat po sa inyo. Salamat po sa pinakamalaking rally na nangyari. Pinakamarami ay Luneta Park. Ang drone shot, siguro mga 100,000 ang dumalo. Sa amin naman sa QC, sa People Power Monument, ay katabi doon, marami din, mga 10,000 din na dumalo doon. Sa EDSA Shrine, doon ako kanina, ay mga 10,000 din kami doon. Tapos, sana maulit pa ito. At nakakatuwa ito at walang leader, kundi bigla na nag-usapan na nagpapunta, tapos tinawag ba isang nagtawag na grupo na trillion peso march. Sa Tugigaraw, may nagrally din sa mga Buholano, sa Bohol, mga 4,000 din nagrally. At saka sa ito ay sa kabila ng katotohanan na may karahasan din nangyari. Na ang unang nakita natin na nangyari ay yung hinarang ng mga pulis na container van ay sinunog ng mga rallyista. Siyempre, hindi sila makatawid papuntang Malacanang. But gustong-gusto nila makapunta ng Mindiola. At may 2 motor pa na sinunog doon sa Recto. Hindi natin malaman sino may-ari ng mga motor na yun. Pero ang unang report, yun po ay pag-aari ng mga pulis. At meron din mga ibang mga sinabi sa report ni Isko Moreno nung nag-survey siya, may mga hotel at restaurant na nilusob at diransak. So, huwag na naman gayahin ang nangyari sa Nepal at saka sa Indonesia na sinusunog yung mga ahensya. Pero sa totoo lang, nakikita ko parang ang ipaglusob gusto sunugin ng Malacanang eh. Kaya nga, sa totoo lang, galit na po ang mga tao, BBM. Who shall be blamed? Ikaw na may hawak sa bullpen na pumipirma para magiging budget. Ikaw ang may kasalanan. Bakit mo pinayagan na gano'n? At nung pinayagan mo, wala ka pa rin magandang monitor. Kung na-monitor mo lahat ito, wala sanang mangyari ng ganito. So, magandang umaga po sa lahat. Prisperes, tapos na po ang rally. Kala ko sinugod na nila Malacanang, hindi po, hinarang po sila sa Mindiola. Ben Reclamador, hindi yan magrarally ng mga prat kasi mga kasamahan nila yung politiko. Hindi, sa tingin ko magrarally din kahit may kasama ng mga politiko. At least magrarally, hindi naman yung mga hindi naman papatayin eh. Kung magrarally kahit mga brad mo, at least iba yun. Rally lang naman yun na prinsipyo. Jacques de Mole, mga DDS. Hindi na DDS ang gugulo. Pangit yun pag sinabi nyo, kayo, hindi po masama DDS po. I beg your pardon. Mali po sinasabi nyo, sinisisi nyo lang. Pag Jacques de Mole kasi maka-BBM ka lang, gusto nyo ihiwalay ang sisi sa Duterte. Problema ni BBM to. Bakit nyo isisisi kay Duterte? Mga kupal talaga kayo. Pasensya na. Wala na akong makitang salita maganda dyan. Ben Reclamador, hindi yan na nagrally na lahat. Okay lang. BBS Las Vegas. Pero nangyari po Ben Reclamador ang rally sa sa Angeles City. Mga pratmen nagrarally. Nagsama-sama sila eh. Ibig sabihin, nasa pag-uusap yan ng mga leader ng fraternity sa bawat lungsod. So, Ben Reclamador, baka gusto gagawa ng flood control ang office ni Rick Sylvester Tolpo. Ayun. Tapos, Dragon Scout, huwag ninyong ikulong. Please, sunugin na silang lahat. Tapos, si Ben Reclamador, si Jinggoy convicted. Hindi siya convicted pero na-reverse Ben Reclamador. Ang pag-MR niya, acquitted. Hindi mo ba alam yun? So, JMHE, in your dreams, kung bahala ko ano man ibig sabihin in your dreams, nasa iyo na lang yun, opinion mo na lang yan. Ibig sabihin po, pag ganito mga sagot, mga in your dreams, you are not willing to help for the better rest of our country. Prosperous, maya paabak sa mga kabalen ko.
At tapos sa mga kapsat ko na imbag bigat. BBS Las Vegas, hanggang nandyan si Marcos, walang solusyon. Jimmy C, para lang ikaw. Ano ibig sabihin para lang ikaw, Jimmy C? Para lang ang kuan mo, watching from Rome, si Omer. Hindi ko na napansin si Jimmy C. Jacques de Bolle, keep on dreaming, sir. Do not dream. Let us do. Let us wake up and do and put realization to our dreams. May pangit yung keep on dreaming. Kailangan may dream na tayo eh. Gagawin na natin. Gawa na natin ang paraan. Benric Namador, nanakawin pa lang sana ni Jinggoy ang pambayad niya sa Napoles case. Kaso nahuli agad. Guilty na talaga. Nagiging decision ng Supreme Court. Wala pa naman. Wala pang guilty ang decision Supreme Court. Actually, na-acquit kasi sa Supreme Court eh. Wala pong wala pong guilty na hatol kay Jinggoy. Pasensya na po. Yan po ang katotohanan. Romeo Diugracia, ultimatum, pa lang yan, Mr. BBM, pag hindi mo pa rin tanggalin at ikulong, walang kwenta pag pag-upo mo diyan, humanda ka sa pagalawang protesta namin. Mangyari, patay o buhay. Sa tingin ko, mas matapang pang Pilipino kaysa taga Nepal eh. Kasi ang Nepal, ano ba ginawa nila? Lumayas ang Prime Minister nila, nag-resign. Tapos yung asawa ng Prime Minister, binugbog nila. Tapos ibang mga opisyal, tinapon nila sa ilog at pinagbabato. Ganon po katapang, ganon kalupit ang Nepal. Sa sinunog pa nila ang kongreso nila. Ganon din sa Indonesia, sinunog din nila ang kongreso nila. Benric Namador, hindi na siguro nagbabayad si Jinggoy kaya guilty ang hatol sa kanya. Wala pa naman guilty na hatol. Ang guilty na hatol sa kanya, Ben, ay nabaliktad na. Nagano na siya. Nag-file po siya ng motion for reconsideration at baka hindi mo alam na acquitted siya. Diosel Rose, sila ay nabubuhay para magnakaw at mag-abuso ng kapangyarihan. Ang yabang pa, ibibili pa na kung ano-ano, mag-flex-flex pa, pakita pa, nagbumili ng private jet. Uso ng private jet, tsaka Rolls Royce. Rafi Toll-Free, Rafi Tulpo alias Pulandit. Si Amek, namimigay ng pera, yan. Benric Namador, si Sasot lang ang DDS na tumama. Halos lahat ng DDS. Hindi, marami mga DDS po, mga matatalino po. Benric Namador, I beg your pardon. BBS Las Vegas, naman pala, bakit mo pala naniniwalaan si Vice Ganda? Okay naman si Vice Ganda, yung salita niya kanina. Okay naman yun. Wala problema. Dinitira ko naman si Vice Ganda. Kagaya ng pagbira niya sa mukha ni Marcoleta. Na sinabi, hindi ka ba natatawa dyan? O binira ko rin si Vice Ganda. Ibig sabihin, I deal with each person depending on what he does or she does specifically at one occasion. BBS Las Vegas, ngayon ko lang nalaman na isa ka rin palang naniwalang malinis si BBM. Sino bang sinabi ng hugas? Ang ibig sabihin ng hugas kamay BBS, hindi mo ata nakuha, hindi mo na-gets. Kasi hugas kamay, Poncio Pilato. Di mo ba naintindihan yan, BBS Las Vegas? Sabi ni Anjo Iliana, nang hugas ng kamay, araw-araw nang hugas ng kamay. Kaya pinakamalinis na presidente. Ben Reclamador, noong probinsya, yung mga probinsya na nagrally sa 2028 election, yung mga magnakaw pa rin iboboto niyan. Yung nga, problema natin. Cassandra Daisy, kasalanan nga ng mga Pinklawan. Bakit lubog na tayo sa utang dahil hindi nila sinisigaw na si BBM Romualdez ang may mastermind? Yan ang problema ko sa tutulan sa mga Pinklawan at mga Dilawan. Kumakampi na kayo sa mga kurakot na BBM Romualdez. Tapos, bibirahin nyo kung ayaw nyo pa-resignin si BBM kasi si Sara maging presidente. Ano ka klase? Kristan? What kind of person you are? Where is your logic? Bakit? Nasasabi mo na ba na takot ka kay Sara Duterte? Ano kung binuto siya ng tao? Wala tayong magagawa. Cassandra Daisy, sisigilin natin ang mga Pinklawan. Tama yan. Sa DCMM, Dila Radio ay partner ni Romualdez. O nga, si Romualdez na may-ari ng ABS-CBN eh. So, paano pa tayo maniwala sa ABS-CBN?
Kenneth 29, si Martin at si Ko, mastermind. Hindi, kulang pa yan, tatlo yan, triumvirate yan. Ang mastermind yan, si BBM, si Martin at si Ko. So BMC yan. BBM, Martin, Ko. Si Amek TV5 UK. Sino ulo ng mga kurakot? Si BBM. Wala nang iba. Ben Reclamador, Joel Villanueva, makinig ka. Makinig ka, Joel. Kasi ang problema ni Joel sa ni Jinggoy, baka mailagay ang kanilang pangalan, may bubuksan sa Martes na hearing ng Blue Ribbon, bubuksan ang computer files ni Bryce. Tingnan natin kung turo. Hindi ako naniniwala sa kay Bryce eh. Tingnan natin, pagbigyan natin. Tapos sabi ni BBM, ikaw din Toto, naniniwala kang malinis si BBM? No, malinis ang kamay dahil naghugas ng kamay araw-araw. Hindi mo ba na-gets? Reverse psychological reverse. BBS Las Vegas, ginagago ni Vice Ganda ang mga Pilipino na sabihin niyang malinis si BBM. Hindi malinis. Ben Reclamador, yung DDS na galit sa magnanakaw, pera ng pinuno nila, magnanakaw din, PI kayo. Ikaw, Ben Reclamador, wala ka na talaga maisip na maayos. Galit ka lang talaga, simpleng galit lang ka lang talaga sa mga Duterte. Wala nang iba, wala kang dahilan para kung ano na mga ginagamit mo. Amik TV, 45 UK, Ernesto Gabito, hanggang ngayon, idol, di pa bumababa si BBM sa pwesto. Hindi pa rin eh. Teacher's Pet TV, true ka dyan, BBS Las Vegas. One-sided talaga. Okay. So Teacher's Pet TV, kala ko ba ayaw nyo kay Duterte kasi nagmura. Kumusta po ang online gambling business ni Vice? Meron pa. Si Vice pala kay ano yan Sino bang online? Siya palang endorser no? Na mga online gambling tapos nayari, maraming ibang vlogger na nayari. BBS Las Vegas, nagtatrabaho yan si Vice Ganda sa TV station na may Party Martin. Kaya ayaw niyang tanggalin si BBM. Okay, Teacher's Pet TV, hindi binati Vice Ganda si Anjo Atayde. Si Anjo Atayde. Si rin, hindi rin binati si siyempre taga Itbulaga naman sila eh. Ben Reclamador, bakit sumali dyan mga DDS sa rally? Bakit? Pilipino naman sila, Ben Reclamador. Ang mga argumento mo, Ben Reclamador, out of sense, pasensya ka na. Lagi kitang paborit kita na subscriber ko. Pero sa akin lang, pasensya ka na. Ay out of place po yung mga argumento. Mga Pilipino rin sila, buti nga may sumali sila para tumulong, di ba? Para patanggalin yung mga yung korupsyon. Kasi katotohanan ng buhay po, yung 51 billion ni Pulong na budget sa flood ay nagawa. Yan ang katotohanan. Wala, hindi nasira. Bumabaha ilang ulit sa Davao City. Pero hindi nasira, hindi natuklap ng baha ang mga project ni Pulong Duterte. Magbablog ako dyan, pakita ko sa inyo. So, rally na hindi apektado si Martin at Ko at BBM kasi Sara resign ang panawagan nila ni Ben Reclamador eh. Dapat si BBM ang tinitira. Bakit Sara resign? Ano nangyari yan? Kristan? Paano nangyari? Ba't sinasama mo ang Sara resign? TSP TV, yun yung kakamping klawan, no to BBM resign. Kasi alam nila si BP Sara ang naupo. Takot sila kay Sara, sa totoo lang. Si Ben Reclamador, lahat ng corrupt, including Duterte, wala itong problema. Dapat sunod nyo pa sinisigaw yan. Si Duterte hindi po corrupt, mamatay tao. Yan, okay? Iba yung mamatay tao, iba yung corrupt. Sabi ni Vice Ganda kanina, mas sobra pa sa mamatay tao yung corrupt. Kasi yung mamatay tao, tirahin na kung sino lang tao tirahin. Pero yung corrupt, lahat ng Pilipino apektado. BBS Las Vegas, anong ikulong lahat ng mga corrupt? Ayaw niyong tanggalin si BBM? Rodi Rabi, Pastor, para maniwala ang korupsyon sa bansa natin, dapat ang mamuno may pagmahal sa bayan at may salita ng Diyos. Love of the people is the love of God Almighty. Tapos BBS Las Vegas, nandun ka naman kahapon sa grupo ng ayaw nilang alisin si BBM. Tapos Odilon Concepcion, command responsibility, dapat ang pinuno ang naunang mananagot, makulong katoto.
So ICI, panakip butas, yon. Panakip butas na lang ako. Yan ang mangyari sa ICI nila. Pex 95G, maraming bula ang propeta. At may punto, Pilato pa. What the... Okay. Jupao Gasol, salot, Doc Tuto. Okay. Sino pa? Bago tayo umalis. Si Jacques de Muli. Jacques de Muli, baguhin mo ng isip mo. Ang DDS po ay matalino. Maraming DDS na matalino. Kita mo si Sasot, matalino. Si Harry Roque, matalino. Dami matalino na mga DDS. So si Sara Duterte, abogada, matalino. Presperes, tapos na po ang rally. Tapos si Jackie Simon, makalini. Walang problema, makalini ka. Pero wag na lang yung siguro. Kasi Leni, binuto ko rin yan eh. Wag na lang tayo magbibira na personal sa bawat isa. Criticize natin, kagaya ng BBM, yung gawa. Tirahin natin sa gawa. Hindi yung sa, dahil, bakit mo babansakan DDS sa mga bubo, mga ano? Wala po. Maraming DDS. Bakit? Kung hindi dahil sa DDS, hindi po nanalo si Amy Marcos. At hindi rin nanalo si Marcoleta. At hindi rin nanalo tinulungan din ng DDS yan sila ni si Kiko Pangilinan sa Kasibam. Kita mo, hindi sila bumabanat sa BBS, sa DDS. At pinanalo rin si Villar. Ganun ako kasimple. Si Queen Strawberry. Ano gusto mo maging busy kung tatakbo po akong presidente kapag umabot na po sa 10 million ang aking subscribers. Ben Reclamador, na-quit pala yung mahal na Jinggoy. Na-quit po siya. Bobby Admaen, dream ko bumaliktad ang army. Pagmamaayos. Huwag na tayo umasa sa mga sundalo. Madugo na naman yan. Pangit naman po yan. Jacques de Muli, si Sara, hindi magnanakaw. Hindi naman napatunayan na nagnakaw siya. Kung sa tinatawag niyo na Merigis Piatos, wala pong napatunayan na yung may resibo na Merigis Piatos ay napunta sa bulsa niya. Wala pong ebidensya. Hanggang doon lamang. At karapatan naman yan, magiging bubo pa po kayo, Attorney Rene, Attorney, kung sino pang ibang attorney na mamayabang, sabi nila ng mga prosecutor, si Luistro, bakit mo sabihin na ninakaw ni Sara Duterte ang pundo na 125 million nang dahil lamang sa Merigis Piatos na resibo? Sino ba gumawa ng resibo once and for all? Di ba mga intelligence officers niya? Mga secret funds yan eh. Hindi kayo dapat maging abogado kung hindi nyo naintindihan ang confidential fund ay confidential, secret. Kaya nga secret, dahil secret, kaya ang resibo dapat hindi banggitin ang pangalan na totoong tumanggap ng pera. Kung saan man tayo nagkapapagkabubutaban natin. Merci, Narbasa, Suzuki. Kore ka, Dr. Toto, ang ulo ng corruption ay si BBM, Zaldico at Tamba. EB, Long Beach, wala daw contempt power ang ICI. Tama po. At tama po yan. Tama po si Attorney Gonson. Walang contempt power. Kaya gaguhan yan. Kung ako tanungin mo, panakip butas lang yan. So, Mars Malo, Mix Yang, Mix Vlog, HK Angels, Akatuts. Tama po. So, good morning po, sir. Sabi niya. Imornibal. Dyan. Sa La Union. Ang aga live kagising na po. Good morning. Yan. Kailan ba kaya palitan ng La Union yung mga Ortega dyan? The root cause of all corruption yan. Si mga Ortega dyan. Dapat wala na bang ibang mga taga La Union na mga kabsat ko na magagaling? Ang dami magagaling sa La Union. General Jumong, wala na pong pag-asa. Hindi, mayroon pa naman Jumong. Julieta Ilagan, ang DDS ang unang nagplano ng rally ng September 3, gumaya lang ang Pinklaw. Hindi naman kahit sino muna, huwag na nating sisihin, huwag na tayo mag-claim-claim. Basta importante, nandoon tayo lahat. Wala pong leader, walang politiko na nangunguna ng rally kanina. Gano'n lang kasimple sa aming rally. Nandun kami sa EDSA Shrine, sa katabi po ng Robinson's Galleria. Walang nag-claim-claim ko sinong politiko. Unlike dun sa People Power Monument, nandun sila ni Chilyukno, politiko. Nandun si Leila de Lima na kinagalitan din ng lahat ng mga Pinklawan
nagalit sa kanya lahat ng Pinklawan, pati Dilawan. Bakit? Ibiro mo pinupuri si BBM? Anong klase ka? Abogada ka ba? Di ba top na sir ka na abogada? Tapos pupuriin mo si BBM? So lumalabas na ngayon ang kwento na kaya pa ka pala na-absuelto ay ginamit mo si BBM. Gary Rojas, Marcos Duterte should resign. Yun ang tamang tawag. CEO Lee, boss third visit na pala ng WJ Construction kay Erwin Tulfo. Yung sa CCTV footage. Ganun ba? Paano yan? May hanapin ko ngayon. Ben Reclamador, matalino na walang prinsipyo. Yun. CEO Lee, Erwin Tulfo needs to be investigated. Fact, third visit na pala ni Miss Jose kay Erwin Tulfo. But what did she say when she was asked it was her first? Aba, may problema tayo, Erwin Tulfo. At inaantay ko na lang po, for your own knowledge, inaantay ko na lamang po ang utos ng Senate Electoral Tribunal na sumagot ng isampina si Erwin Tulfo sa kasong sinampa ko sa kanya na ipidisqualify siya, ikuwaranto siya sa Senate. Okay? Magandang umaga po sa inyong lahat.